Sinabi ni Marcos Jr. sa isang interview niya, binlag natin to na may multo daw sa Malacanang. Okay? Na nagtago daw sila sa dilim ng mga kaibigan niya. Sino ba mga kaibigan niya? Si Voltes 5, sila Dameo, Daza, Florendo, Zubel, sila yung mga yan. Okay? Kaya nga sabi ko nun, bakit sila nagtago sa dilim? 2:00 ng madaling araw. Ano ang tinira nila sa dilim? Diba? Ano ang tinira nila sa kadiliman? So doon pa lang sabi ko, nag-corroborate ang story nito. And I hope, etong si Bato ay talagang ipatawag niya si Cathy Binag ng magkalinawan. Imagine niyo mga kababayan, kung inyong tignan ang kwento ni Cathy Binag, bilang isang babae ay inabuso siya, although hindi niya pa, di ba siguro magpa-part 2 interview tayo, Cathy, if you're listening, maybe mag-part 2 tayo, kasi hindi pa talaga niya naikwento lahat ang mga dapat niyang ikwento, may kulang pa doon. Well, di mo agad marinig sa isang sitting na yon. Ngayon, napakahalaga ng kanyang statement dahil 10 years nga niya nakasama itong si Florendo. Ngayon, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas na nasa loob ng Malacanang, simula daw nung napanood daw nila sa Malacanang ang interview ni Cathy. Excuse me. Ngayon, mga palangga, nung time na yun, hindi daw lumabas, babasa ko lang yung message. Hindi daw lumabas si Liza Tanas sa kanyang lungga kasi nag-strategize at nagtatatawag ng kanyang mga minions, ng kanyang mga alipores para magbayad ng trolls, magbayad ng mga AI bots para sirain si Cathy Binag. Okay? Para sirain. Okay? Para sirain. Paano mo sisirain ang isang taong inamin niya? Okay? Na yung mga may mga panahon, di ba? Sabi niya nga, out of stupidity ba ang term niya or mga pagkakamali niya. Inamin naman niya. Okay, sisirain nila si Cathy. Pero mga hunghang, actually, bago niyo pa siya sirain, may mga tumawag sa akin. Bago ko pa nalaman yung kanyang Facebook page. May mga nagsabi sa akin kasi na, Miss Maharlika, yung kontakin mo si Cathy Binag. May mga ganun pa Bago ko nabasa actually yung post niya, meron yan siyang pulburon video. Alright? Meron siyang pulburon video. Yung sabi ko, sino ba itong Cathy Binag? Yung iba, negative yung sinabi. Yung iba, mga kakilala ko, negative yung sinasabi nila about kay Cathy na siya daw ay mistress. Okay? Baka mistressed. Baka na-stress si Cathy kay Florendo. Diba? Kasi na-stress talaga siya. Diba? Parang sabi ko nga kay Cathy, you know what? 3 na tayo matatapang na kababaihan na lumalaban. Sabi ko, yung isa si distress mother. Distress. Diba? Hindi pa lumalabas yun. Next in line na yun. Then si mistressed. Diba? Stress na stress kasi siya sa mga ginagawa sa kanya. Pero kita niya naman, naka-alindog niya. Ba't ganun pa man? Eto yun. Sabi ko sa kanya, I'm a very straightforward person, darling. Sabi ko, Cathy, ito, sinasabi sa akin ng mga nakakilala, actually, hindi na makakilala sa'yo Sabi ni ganito, mga hearsay ba, na ikaw daw ay kapit, mga ganyan-ganyan, ganito, ganon. Tapos, sabi ko, I don't judge people. Okay? Kung ano man yung napuntahan mong isang sitwasyon, okay, na ikaw ay bata pa, naligaw ka ng landas, and later on, you realize you change your life, or, who am I to judge you? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, nilalatag ko lang sa'yo, sabi ko, willing ka ba na lumabas talaga? Kasi eto yung sisirain sa'yo. Na ikaw ay pumatol sa mas matanda sa'yo, Sabi niya sa akin, sis, sabi niya, binato na nila sa akin yan. Even yung family ng mga Florendo, binato na nila sa akin yan. Nandyan naman yan. Nag-hire pa nga yan sila ng mga firm para to destroy me. Sabi niya, paano nila ako i-destroy? Sabi niya, paano ako, sabi niya na gano'n, paano nila ako sinasabi na home wrecker, may mga gano'n. Nung pumasok, si Cathy Binag sa buhay ni Florendo ay wala na sila ni Margie Moran. Diba? Miss Universe. Ang question ko nga dun sa post ko, itong mga Miss Universe na ito, okay? Kasi yung isa Miss Universe din ang jowa, di ba? Itong mga Miss Universe na ito, meron silang mga tinatawag na kapag sila ay sumasali sa Miss Universe, di ba? Meron silang mga goal, mission, mga advocacy like world peace, di ba? Drug-free living, di ba? Raising awareness patungkol sa mga pulburonic, para yung mga kabataan to promote healthy lifestyle, di ba? So yun yung mga dramatization ng mga beauty queens na kapag sumali, pag may mga questiones na gano'n, di ba? To promote pulburonic, free living, chuchu-chuchu, world peace, encourage yung mga buong sambayanang, not only Filipino, buong mundo na protektahan ang mga kababaihan, women empowerment, protect human rights, protect chuchu-chuchu, promote equality, Kaya ang question ko dito sa mga asawa ng mga pulburonic, nasaan ang promotion ng awareness? Alam nyo palang adictos benedictos sa mga asawa ninyo, tapos ngayon, alam nyo mismo ang presidente ay kaklase ng inyong mga asawa, tikom ang bibig ninyo, mga na mga hitad, okay? Tikom ang bibig ninyo, bakit? Nasaan yung world peace? Nasaan yung Miss Universe Eklabush advocacy? Si Cathy Binag, inabuso. Sinabihan ni Anton Lagdameo na asawa ni Don. Okay? Doon mismo sa video na,
Kati, matanda na yung uncle ko. Pag kailangan mo ng chuk-chak, ako nang magsabi noon. Kasi yun ang exactly, yun ang sinabi niya, yun off cam. Pag kailangan mo ng chuk-chak, tawagin mo lang ako. Kasi malapit lang ako. Hindi ba yan verbal abuse? At ano ang pwedeng ikaso dyan? Na sabi mo, pag gusto mo ng kangkangan, tawagin mo lang ako. At coming from the assistant to the president, di ba? Si Lagdamelo. Siya yung tinutukoy. At may pagkakataon sa CR na binalya siya. Dahil gusto siyang harasin. Nasaan kaya ang sabi ni Cathy doon? Nasaan nanawagan pa siya dito sa Gabriela? Anong expect mo kay Ontiveros? Si distressed mother nga sumulat sa kanya Dahil inabuso din to ng asawa at makipagsabuatan si Lisa, hindi rin sinagot. Kaya sabi ko kay Cathy, wala kang maasahan sa mga jutang genemies sa gobyerno ngayon dahil lahat yan ay hawak ni Bamag. Diba? Ngayon, mga pablangga, ano ang natutunan nyo sa chikang boom-boom na yon? Okay? Alright, ang dami natin natututunan. Hindi porkat si Cathy Binag ay sabi nga niya, when you're young, you're stupid, right? Yung kasabihan na gano'n. When you're young, you don't know what you're doing, di ba? Lalo na, kinukumpit ko yung edad niya, I think nakilala niya si, 30s is not young anymore, but still young, di ba? Bakit? Sino ba dito mga hindi nadapa sa kanilang buhay? Credible siya talaga dahil 10 years silang magkasama. Ikinuwento niya na talagang, normal na sa kanila yung pagpupulburon. At even, ito pa mga kababayan, hindi yan lang ito na kwento. Sa mga bars, okay? Ano yung mga bars dyan? Rebel, isa sa mga bars, Rebel, yes please, basta may mga bars daw dyan. Okay? May mga bars dyan sa Pilipinas na itong Voltes 5 at even ang anak ni Marcos Jr. Okay? Hindi na nabanggit yun. Okay? Even hindi lang si Cathy ang ang source. Ni Marcos Jr. dyan sa mga bars na yan, ito, jutang ginimis kayo PNP, NBI. Yang mga bars dyan sa Makati, itong sila Voltes 5, even noon at ang kanilang mga anak at mga kaibigan ngayon, hanggang ngayon, up to now, ay parang buffet ang pulburon. Nilalatag sa club. Diyan, baka dyan ngayon, ano ba dyan? Sunday, baka bukas yung club. Nilalatag. Kung gusto nilang solusyonan to end this pulburonic, illegal na pulburon, yan, i-raid ang Malacanang, i-raid yung mga club na yan. Pero bakit i-raid nila yan? Sila nga ang protector. Si Lisa Canas, si Bangag, maliban sa user sila ang protector. Di ba sinabi ko sa iyo ng dating BFF tong designer na sinabi niya na ang supplier ni Lisa ng pulburon ay yung baklang lagi daw nasa likod ni Lisa starts with letter J. You know who you are. Yan ang sabi sa akin. Wala noong time na yon hindi ako naniniwala sa kay Pangulo Duterte na si Marcos Jr. ay Bangag. Dahil siyempre budol na budol pa ako noon di ba? Yeah, si JJ. Yan ang supplier ni Lisa daw ng pulburon. And also, mga kababayan, actually right after nang nag-interview kami ni Cathy, may tumawag sa akin. Alright? Malapit. Kamag-anak. Well, yung tumawag sa akin, malapit ito sa mga Romualdez. Okay, Marcos Romualdez. Ikaw, Lisa, ito, makinig kang hitad kang jutang genemis mong kawatan ka, lisad kidnapper, lahat na lang pulburonic. Ito, mga kababayan. Dito din sa Nara, sa bahay nila sa Forest Park. Yung kamag-anak nyo na ang initial ay ERQ. Okay? Siguro kilala nyo na yan. Sino nakakakilala kay ERQ? Si ERQ na kamag-anak ninyo, Senator Amy Marcos, ikaw Bangag, ikaw Lisa, ikaw kasi ang nag-alok. Pumasok siya. Another revelation to, ayok magpa-interview ito. Pumasok siya doon sa bahay ni Lisa Canas at ni Bangag at inalok din siya ng, ang sabi pa nga, sabi niya, you want some coke? Ang sagot daw nito ni ESQ, sabi niya, sabi niya na ganun, diet please. Nagtawanan silang lahat. According to my source, last night na tumawag sa akin, nagtawanan daw sila. Kasi sabi niya, diet coke ang sabi niya. Yung pala, yung pulburon ang minimin. So itong tao ito, I hope magsalitaan. I'm looking forward na magsalita na magkaroon ng lakas ng loob ang yung mga nakapaligid sa kanila. So parang buffet. Sinabi ni Cathy yun, hindi ko lang kung nabanggit yun, basta off-cam, parang buffet o regular na, parang buffet ang pulburon sa kanila. Did I say ERQ. Yeah, ERQ. Okay. Yun yung pangalan niya. Yeah, babae din. So, inalok ni Lisa, pangalawa ito, pero I don't know kung magsasalita ito. ERQ ang kanya, baka may nakakakilala. Sige, sabihin ko kung natumbok ninyo. Inalok niya ng Coca-Cola. So, akala totoong Coke talaga. Di ba? Kaya sabi niya, diet Coke ang gusto niya. So, nagtawanan. Yung pala, gusto ni Lisa siya bigyan ng pulburon. And another issue, alam mo, may nag-message sa akin, mga kababayan. Alright? May pa yung message sa akin. Ngayon, kanina ko lang nakita. Okay, ang pangalan niya ay dadadan. Okay. Siyempre, di ko babanggitin yung pangalan, baka gurgurin. Di ba? Baka gurgurin, mga kapalangga. Okay. Siya ay si Palangga. Alright, ito sabi niya sa akin. Okay, May pa ang message niya. Okay. Sabi niya, hi Maharlika. Sabi niya, okay, Lisa Marcos used to give 1 gram pulburon vial bottles to her friends for their birthdays. Alright?
Can you imagine? Sabi niya, the audacity of this woman. Now she is the first lady. Pulburon, sabi niya. Pulburon was her gift to her barkada. Dated May 14. Okay, May 14 to ay okay. May 14 ito ngayong taon. Sabi niya, Maricel is lying. Ito yung kasagsagan ng ni Morales hearing sa Fidelix. Sabi niya dito, Maricel is lying. Kanina ko lang na, kagabi pala ko doon nakita. Maricel is lying. Her flat was the place to go to get high. Okay? Sabi niya, Maricel was the girlfriend of Martin Araneta. Well, sinabi ko, so then, she became, sabi niya dito, sabi ng message, according to my source, then she became gay and now is in a relationship with, who's this? Viana. I don't know, it's Viana. Okay? Viana daw. That whole family has been in the Pulburon scene since the 80s, sabi niya. Alright? Since the 80s. Sabi niya pa, ito bagong scoop to. Ngayon ko lang ito nabasa, May pa sinabi sa akin. Lisa had a surgery to restore her nasal wall that had been eaten by Pulburon. Nasal. Ito pa, sa liig ako. Okay? Sabi niya, Lisa had a surgery to restore her nasal wall that had been eaten by by Pulburon. Okay? Alright, explain pa kanya dito. Nasal snorting of Pulburon, sabi niya, crystals causes destruction of the septal and nasal mucosa, which eventually provides exposure of the septal cartilage. Okay? Sabi niya, this exposure eventually leads to septal chondritis. Sabi niya, a known ENT in St. Luke's, baka naman, did this procedure for her in 2014. So si Lisa, according to the source, na nilamon na ng Pulburon ang kanyang nasal wall dahil daw sa kakalaklak ng Pulburon. At in 2014 ay inoperahan nga siya at sa St. Luke siya nag-undergo ng surgery. So favorite talaga nila yung St. Luke's. Sabi niya, I know these people well. Okay? I am very close sila. Hindi ko na pwede balangin ito. Baka ma-identify ito. Okay? Sabi, baka ma-identify kung sino siya. But close din siya. Ayaw kung salita ka, madam. Sabi niya, I have a lot of information to share from the inside. Ito pa siya. Ito si Ting Ting Ting, sabi pa nga niya. Ito. Sabi niya dito, Pretty Ting, sabi niya, I know her well. Yung si Ting Ting Ting, yung pinawala natin yung pag-ibig ni Kuting. Si Ting Ting Ting, pag-ibig ni Kuting. Sabi niya dito, ito sinabi ko na to sa inyo, ibang source naman. Marcos Bangag left Lizard, ang tawag niya, sometime in 2001 to 2002. Naalala nyo, nung I think nabanggit ko sa vlog na si Lisa Tanas ay pumunta ng Thailand, tumira doon dahil naghiwalay sila ni Kuting dahil hindi na makayanan ni Kuting ang pagmumukha ni Lisa Tanas. I know, ito, nasa message dito at May of 20, ngayon kagabi ko lang nakita nga itong message. Ito sabi niya, according to friends, okay, friends ni Bangag, okay, Marcos, okay, was quoted as saying, I can't stand looking at her any longer. Ayon sa aking source, si Marcos ang nagsabi dito, si Marcos Jr. na hindi na niya kaya ang pagmumukha ni Butod, hindi na kayang tignan ang pagmumukha ni Butod. Tapos sabi na nag-message sa atin, we can see why. Okay, sabi niya dito, ting 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 ting, made him smile for a while. But sabi niya dito, it was Imelda of all people. Okay? Sabi dito, because she never thought of Lizard as a suitable wife for him ever. Si Imelda mismo. Hindi, di ba? Nakita niyo naman, sukang-suka si Imelda kay Lizard. Kahit si Amy Marcos, sukang-suka, di ba? May mga pagkakataon nga na sinabi ni Amy na, bigyan mo na ng pang-shopping si Lisa, liparin mo sa New York. Meron New York, di ba? So, ibig sabihin, walang pera si Lisa Tanas. Umaasa lang siya sa bigay, pandorobo, galing sa Pogo, galing sa smuggling ngayon. And now, kanila na ang budget, ang national budget. Ako, binabasa ko lang ang mga information ng mga tao dito na concern sa inyo. Okay, here, karugtong. Pero, sabi niya, Imelda convinced him to go back because of 3 sons he fathered with her. Okay? So, ibig sabihin, kahit sukang-suka si Imelda Marcos, ayon sa ating informante, mga kababayan, ay kinumbinsin niya si Bangag Jr. kahit na si Bangag ay nakasmile kay Ting 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 Ting. Mga kababayan, during that time, in 2001 and 2002, inutusan siya ni Imelda na balikan mo si Satanas. Kasi yung mga anak ninyo, kawawa. 3. At yan, hindi lang isa ang nagkwento niyan sa atin, mga palangga. Okay. Sabi pa nga niya, may binanggit siya pangalan dito, pero hindi naman natin babanggitin kasi kinukontak ko. Alright? Sabi, the one you might want to reach out is blank. Okay, ang apelyido is, hindi, wag na natin pangalanan, baka maunod siya may. Okay? I see. Okay, wag na natin bigyan ng code, baka patayin baka gurgurin. Sabi pa niya, ex-BFF of Liza Tanas. Oh my God, sabi niya, who will tell you the horrific stories of betrayal, lies, pulburon, promiscuity, and promiscuous kasi itong mga yatay na to and much more. Okay? Ngayon, sabi niya, another person who can give you inside stories is Certain Daza. Ang apelyido Daza, I don't know kung sino si Daza. Certain Daza, the ex of Certain Daza. So parehong Daza to. Sabi niya kasi Lisa Marcos and her were quite close until that lady, Certain Daza, found out that she had been sleeping with
that certain DASA. So, in other words, based dito sa ating informante na si Liz Satanas ay nakipagtsuktsakan, nakipagbiga-biga doon sa certain DASA. Okay? Kaya ito ay nakipag-divorce, nakipaghiwalay daw ito yung babae doon sa certain DASA na yon. Actually, I'll tell you something. Kung kayo'y nakikinig sa akin, yung minimin dito na certain DASA, nando doon kasama ni Lisa sa picture na kung saan pumamal si Liz Satanas at si Marcos Jr. ng pera sa mga POGO operators. Sabi ko sa'yo, nagko-corroborate ang mga istorya dito mga palangga eh. Sinabi ko yon in few days ago. So yung certain DASA dito na sinasabi na nakipag-tsuktsak chenes, itong jutang Ginemes na si Liz Satanas. Kasi kapag hike daw ka sa Pulboronic, kahit sino na lang, kahit yata sawa, pwede mo ipasok sa kifay mo kasi wala ka ng wala ka na sa ulirat, di ba? Hike na hike ka na. So according to this message sa ating source, si Madam, ay close din nila. I hope, Madam, you can speak up. Sumunod ka kay Nancy, kay Cathy Binag, buti ka ng Nancy Binay. Okay, kay Cathy Binag. So ayon sa source, mga kabayan, mga palangga, ito'y sunod-sunod na, kailan ba to? Ito'y kagabi lang. Yung message niya kagabi lang to. Na si Liz Satanas ay kapag high ay nakipagtsuktsakan sa asawa ng kanyang kaibigan na certain DASA. Nung nalaman ni wife DASA ay iniwalayan niya yung kanyang husband DASA. Now you decide. Okay? The reason why, mga kababayan, okay, gustong ipagurgor ako at si Cathy Binag. Literal man o gurgor dito sa social media at sirain siya. Alam mo, ang daming pangalan dito. The Pulburon by Default Gang R. Okay, ito hindi ako nagsabi nito. Alright, sabi ng, according to our source, mga palangga, The Pulburon, sabi niya, by default Gang R Zobel, Heavy, sabi niya. Lagdameo. Okay? Ay nakalagay pa dito, Sandy. I don't know kung sino to si Sandy. Okay? Then, meron pa nakalagay na slash, comma. Sino si Sandy? Okay? May kilala ba kayong Sandy? Okay? Tapos nakalagay dito si Tenko, kasama pa pala si Tenko. Tingnan nyo nga kung humingi yan. Oh my God. Sino to mga to? Okay, ito mga pangalan. Certain Louie, Ismael, Karen, Monch. Ewan ko sino to mga to. Certain Sandy, Carla, Louie, basta marami sinasabi. So mga kababayan, kaya naman gusto nilang gurgurin tayo. Kaya ngayon sinisira si Cathy Binag na isang matapang na lumabas para patunayan na in 10 years na naging jowa niya si Florendo, how do you pronounce it? Na tsuhin ni Lagdameo ay nakita niya yung open na parang nagbubuffet lang, kumakain lang sila ng regular na pulburon. Kaya ngayon, talagang kung todo trabaho nila para ipatumba si Maharlika, intimidation and everything, do you think you're gonna win? Do you think mapatatahimik niyo ako mga jutang Ginemes kayo? Sabi ko nga sa inyo, kamatayan lang ang pwede magpatahimik sa akin. At hindi ko kayo hayaan na manggurgor na lang kayo ng basta-basta. Ganun ba? O basta may binanggit na Sandy, I don't know kung sino. Sandy asawa ni Gloria? Parang hindi. Parang hindi yun ang asawa niya, I don't know. Si Gloria Diaz, hindi niya asawa si Sandy Daza, di ba? I don't know, I'm not sure. Basta nakasulat na doon, certain Sandy, hindi ko alam kung chef siya or what. Wala kapilyedo. Tapos may kama, iba-iba mong pangalan. So ngayon, excuse me, ngayon mga kababayan, now what? Okay, ano gagawin nyo ngayon? Nag-strategize si Lisa ngayon kung paano niya i-counter itong si Cathy Binag, kung paano nila patumbahin. At kung paano, paano nyo ito sasabihin na ito ay AI at deepfake. By the way, I am working out sa, dito sa authentication ng video. Diba? Sinabi ko sa inyo, hindi lang ito isang beses o dalawang beses ang authentication. Actually, meron pang ongoing ngayon na, ibang agency naman, dito sa, ibang forensic expert naman dito sa Amerika. So, nakausap ko kanina, mga palangga, ang isang nag-authenticate, pero kasi out of, not in the US, okay? Somewhere there. Maging excited kayo, pinapasabi ko lang kayo. I am looking forward na pumayag yung company kasi masyado silang maingat eh. Yung isa kasi, hindi ko pwedeng ipakita yung authentication dahil ayaw nilang madama yung company. Nung nalaman nila si Bangag Jr. yun. Nung nalaman nila na si Bangag, ayaw nila dahil ayaw daw nila madamay sa politika. Pero to yung isa, nakikipag-negotiate ako. Hindi ko sinabi na si Bangag yun. Okay? Hindi ko sinabi na si Bangag yun kasi, I don't know, I hope hindi siya makilala ng forensic expert. Diba? Basta sinabi ko lang, i-authenticate mo yan, bigyan mo ko ng certification and everything. Kasi, you know what, ito pa sasabihin ko sa inyo. Pag nagpa-authenticate ka kasi mga kababayan, hindi lang yun, ay paki-authenticate nga. Katulad ng ginagawa ng gobyerno. Kailangan, nagpumirma pa ako ng kontrata. Okay? Actually, nag-sign pa ako ng contract dito, mga hitad. I can show you the contract. Nag-sign pa ako ng contract dito, may mga agreemento pa kayo, ano yung dapat gawin, hindi dapat expose. Kasi ayaw nilang, siguro mag-drag yung kanilang company, but I am waiting for the signal na pwede natin i-post para isampal, ipalunok natin sa kay Bangag yung authentication at kay Abalos. At para hamunin natin si DND at silang lahat to file a case against me dito sa video na ito. Diba? At gusto ko si Liz Satanas at si Marcos Jr. ang mag-file sa akin ng bonggang-bongga. Alright? So ngayon, mga kababayan. Okay. Bong? Sabi ni Marilu? Okay. Kaya hindi makamahaw magtamal ang pera ng bayan, unlimited supply ang white t-shirt. Imagine mo, yes, may mga coding sila na white shirt, di ba? Ano pa?
ano gagawin natin ngayon? Di pagpatuloy niyo ipakalat yung video na yan at ang interview ni Cathy. Alright, tignan natin to. Baka nag-message pa lang da. Tignan natin. Ngayon nataranta ng mga hitad. Okay, magpapadala yan si Lisa ng Romanian. So next, ano ang laman ng USB? Gusto niyo bang malaman? Wala pa sa akin ng USB, pero may sinad sa akin na isang audio. Okay? Ngayon, kaya nga hinahamon ko, sabi ni City Magdaro, Sandy, Dasa TV Chef Brother Obong Dasa BFF of Kuting. Okay, hindi ko alam. Pero, I don't know kung sino yung certain Dasa na sinasabi. I don't know kung si Sandy yun. I don't know, hindi ko alam. Kasi medyo yung message is what. Basta, balikan ko lang, merong kaibigan, BFF si Lisa, na nakapangasawa ng Dasa. Nung naging high sila sa Pulburon, pareho daw silang high, nakipag-chok-chak-chene si Lisa, kadiri ang buwaka ng ina, no? Kadiri itong butod na ito, di ba? Tapos nung nalaman ng kanya BFF, hiniwalayan itong si certain Dasa. I don't know kung sino sa kanya, dami naman Dasa sa mundo, di ba? Hello? Hello? So, hindi ko alam kung sino sa mga Voltis 5 na yon. Pero sa Voltis 5 kasi, may Dasa talaga nakapangalan doon. Kadiri yung palaka. Okay, let's talk about the USB. Nung una, nang sabi ko nga, okay, balikan ko si Cathy, hesitant pa ako mag-message, baka hindi ako sagutin. Pero nang sumagot siya, tingnan natin. Eto ano ba message ko kay Cathy Bina? Tingnan natin. Balikan natin ng bonggang-bongga. Cathy, how are you? If you're watching, okay. Okay, tingnan natin. Ako ba sa mga AAFP na to? Ayaw niyo pang magsalit, ayaw niyo pang lumabas, ewan ko sa inyo. Sabi ko, okay. Okay. Sabi ko na sa kanya noong July 25. Hi, Miss Cathy, Maharlika here. I appreciate your thank you post. By the way, I can offer my form to you just in case you need my help. Just let me know. Okay? Sabi niya, Hi, Miss Maharlika, thank you for reaching out. I salute your confidence. Sabi na napagtanggol sa mamamayang Pilipino, nakakadiri as in ang mga nakikita ko. Kaya nga kahit madami, sabi niya, nakakadiri yung mga nakikita ko. Grabe kawawa ng bayan natin, sabi niya. Okay? Tapos sabi ko, okay, binigay ko yung number ko. Sabi ko, Miss Cathy, sabi ko, I can give you my, my number. So, binigay ko sa kanya yung number. So, may message ko siya. Ito yung straightforward na message ko sa kanya. Okay? Oh, my God. May nag-message sa akin, mo kapapasok lang. So, according to my source, okay, I don't know kung sino itong mga taong ito. Yung mga kaklase daw sa Pulboroni, I see, according to my source kami message lang, Karen Santos, Monch Cruz, Carla Tenco. Okay? Wife of Al Tenco. Kasali daw sila sa mga Pulburon. At si Sandy Daza. Yun ang sabi Yun ang sabi ng aking palangga. Thank you, palangga. Naku, ito palangga ako, talagang napaganda, di ba na? Parang si Cathy, sana naman lang mahawa ako sa mga alindog nila, di ba? At maka-level ako ng bonggang-bongga. Pero papatas na lang siguro tayo. Kailangan ko lang magpa-sexy katulad nila, no? Ito si Cathy payat Sabi ko, yan anong diet mo? Share mo naman sa akin. Okay, balikan natin si Cathy. So, in-inform siya, thank you palangga. Okay, dami na namin message para kami matagal magkaibigan. Okay, sabi ko, hi Cathy, Maharlika here. Sabi ko sa kanya, I admire you for your braveness. Sabi ko, I want to go straight. Sabi ko, forward. Do you have the Pulburon video? If meron, sabi ko, if meron, Filipinos will look up to you as a hero. Sabi ko, please share na. ganun ka straightforward ang lola mo. Hindi niya ako sinagot. Actually, hindi niya ako sinagot ng straight hanggang ngayon. Pero ang sagot niya sa akin, may USB siya. What is inside, okay, sa USB? Okay. Sure ako na marami talagang hawak si Cathy Binag na yayanig sa mga bangag na ito kapag ginalaw siya or something or whatever na panghaharas sa kanya. Bakit? May isang sinend sa akin audio, parang patikim pa lang niya sa akin. Kasi si Cathy, tagal. Sabi ko, baka naman, pwede magpatikim ng konti. So may sinend siya sa akin na 4-minute audio na kung saan yung mga nangbubuli sa kanya sa circle nila bangag ni Marcos Jr., yung Voltis 5, yung mga pamilya nila. Doon sa video yon, mag-iingat lang ako kung paano ko ito i-deliver kasi very sensitive siya. Na-shock ako ng bonggang-bongga. Na yung isang babae na inaakusahan si Cathy na ito I think okay lang sa kanya, no? Okay, may ano ba? Ang sabi ng babae doon sa audio, nakilala siya sa lipunan din. Nakita ko sa magazine, ginugel ko, whatever. Di ba mga alta-alta ko no, richie-bichi. Pero masahol pa ang ugali sa isang usali. Sabi ng girl, dito sa usapan, ito kaibigan ni Bangag to, kaklase niya to Kaya, kailangan, sabi ko sana may part 2 pa kami na interview ni Cathy. Dapat Cathy part na dito ng vlog. At araw-araw na lang, magchikahan na lang tayo. Magchikahan na tayo, mag-asar na lang tayo ng mga bangag, di ba? So sabi ng girl, ng isang babae, kausap niya yung isang lalaki. Sinisiraan niya si Cathy. Sabi ni babae, ikaw lalaki, you are nothing. Ikaw lalaki, you are nothing. You are FUCKNIG with your POK. Referring to Cathy. Okay?
You are FUCK, LGBT, POK, intindihin nyo na lang. So, grabe itong si girl talagang magsalita. Kilala sa lipunan, kaibigan nila Bangag. Kasama sa circle, na-shock talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos sabi nitong girl, sabi niya, ikaw, pumapatol ka sa ganito, ganyan, dadadada. Sabi ni lalaki, referring to this girl, sabi niya kasi dito sabi niya, my mom is a Miss Universe. She's a Miss Universe. I don't know kung sino ang Miss Universe doon. Kasi diba, ang dami namang Miss Universe. Merong first runner-up, second runner-up. Hindi naman sinabi kung title holder. Parang sabi ni girl, my mom is a Miss Universe. Tapos sabi nitong boylet, sa kausap niya, hindi nyo na lang, yung mga makukuha nyo to. Sabi ni boylet, sabi niya, your mom is a POK din. Oh my God, I can't believe it. So, itong si girl, kinukutsa niya si Cathy Binag na na-in-love. Tama ba? Na-in-love. Bakit? Sino bang hindi, kung ako nagkaroon ng opportunity na ganyan, na na-in-love ka sa, mas may edad sa'yo, why not? Diba? Anong masama doon? Bakit masyado yung inaano yung tao? Walay na sila Hindi na nga masaya doon sa, kung, diba? So anyway, balikan natin yung audio. Sabi ni girl, nilalait niya talaga, grabe talaga, sabi ko sa inyo, hindi makain you can't imagine palangga na ang mga taong nagpapanggap na alta, mayaman, may mga advocacy, magsasalta ng gano'n na, oy, Tagalogin ko nga lang para mas madali magkakaintindihan tayo. Sabi dito ni babae, ikaw, sabi na nakipag-anuhan ka sa POK, na girl lalo mo, dadadadadada. Sabi ni lalaki, bakit? Sabi ng gano'n. Sabi niya, wag mo akong babasusin ng ganyan. Sabi niya, dadadadadada. Tapos sabi ni lalaki, yung nanay mo. Sabi niya, POK din, pumatol kay ganito. Ayoko na magbanggit ng pangalan kasi yung mga pinatulan Kasi unang hindi ko kilala yung mga tao. So, cut the long story short, 4 minutes na nagmumurahan itong mga prominent na taong kaibigan ni Bangag, di ba? Sinisiraan si Cathy, pero sinagot ni girl na, huwag ka magsasalta tukol kay Cathy na ganito siya. Yung nanay mo, POK, pumatol kay ganito. Sa tingin niyo, sino yon? Sa tingin niyo, sino yon? Ang galing ng mga palangga, may may mga nakahula na. Bahala na kayong manghula. Yun talaga, grabe, 4 minute audio video na hindi ko kineri. Tapos sabi niya, you know what? Sabi niya dun sa lalaki, nakausap niya, you are nothing. Talagang parang sa pelikula. Sabi niya, alam mo yung mura? Siguro kayo may mga, hindi naman kayo pagkakaunawan ng inyong mga magulang, pero ako never ko minura ang magulang ko ng ganun. At saka never ako nagmura, by the way. Never ako nagjutang ko din sa kahit sino, kahit kaninong magulang ko, wala ako minurang ganun. Eto mukhang nahalata na ako. Mukhang nahalata na ako, nadudulas na ako. Okay, fine. Pero ito si girl, bala kayo, basta yun. Pero ito si girl, grabe niya. You know what? Sabi niya, jutang Genemes ka. Na hindi talaga makain. Sabi niya, jutang Genemes ka. Mamamatay kang malungkot, parang ganon. Unbelievable. So, yun ang isa sa laman ng USB. Yung mga video, baka Cathy, baka naman. Baka naman. Pero kaya nga, inimagine ko, okay, by the way, may mga nagtanong kanina, ito bang mga DASA, mga appointees, sabi niya gano'n, yung nasa Voltis 5, halos lahat sila nandyan. Zobel, DASA, Lagdameo, Loredo, o magkakamag-anak yung mga yan. Andiyan dyan sila lahat sa gobyerno. Ito yung mga kasali sa Voltis 5. Ito yung mga kaklase ni Marcos Jr., mga kaklase ni Lisa sa pag-adictos benedictos. So saan kayo pupulutin? Mga kababayan, dapat panawagan natin sa mga religious group, I don't know, I hope, nakikinig kayo, AFP, PNP, dapat kung gusto nyo talagang ma-pulburon free ang bayan natin, umpisahan nyo sa Malacanang. Yung mga maliliit na mga tao na nahulihan ng sachet lang, ganyan, di ba, kulong agad. Eto, nilalatag as buffet sa mga bars, dyan sa Malacanang, sa bahay ni Lisa. So, ibig sabihin, mga kababayan, sabi ko nga, everyday kong sinasabi sa inyo, nalulubog na, palubog na, hindi palubog, lubog na nga Nung karina, lumubog na. Sana, kumilos kayo at sila ang palubugin ninyo. Alright? Pero hindi ako makapaniwala na isang Miss Universe na, well, in fairness sa kanya, na-meet ko siya actually, nung May 9, nung nandoon kay Kuting, nandoon yung isang Miss Universe. Yeah. Pero hindi ko akalain, coming from doon sa malapit sa kanya, sabi niya, nanay mo POK din pumatol kay ganito Pero ang sa akin lang, mga kababayan, eto yung sinasabi ko na masyado tayo mga Pilipino na mataas ang tingin. Sa akala natin pag mayaman, mataas ang tingin, gagamit ng mga charity mga religious eklabush. Pero ang totoo, mas masahol pa sila sa atin. Ako, nagsasalta ako ng jutang Genemes. Pero sabi ko, never ako nagmura sa magulang ko kahit isang beses. Pag meron akong disgusto, tatahimik na lang ako, magsasalita ako, pero hindi ako magmumura ng ganon. Pero ito, na sinasabing alta, jutang Genemes mo, sabi ganon. Magulang, so alam nyo na nag-uusap, mag-amano. Sa jutang Genemes mo, pumatol ka sa kay POK, sabi naman ni tatay, ang nanay mo rin POK. So ito yung mga taong kaklase ni Marcos Jr. sa Pulburon. Pero ang issue dito mga kababayan, ano ang gagawin nyo? Ano ang gagawin ninyo? Hayaan nyo na lang ba na manatili itong si Bangag? Hayaan nyo na lang ba sila na open na, nakita nyo na si Liz, na narinig nyo na mismo sa witness, kumbaga, nandoon siya sa pangyayari na yan, okay? Nandoon siya sa pangyayari yan, kakatawa naman itong palangga ko.
Yeah. Pero di ba nabanggit ni ni Cathy na yung Inigo, mabait naman daw yon. Nabanggit niya ba yon? O kasama daw yun sa Voltes 5 na mga friendship. Alam nyo, nakakaawa Pilipinas. Kasi these people, ang mga apelyedong ito, kunya, kung tutusin, they have money already. Hindi nila kailangan magnakaw sa kaban ng bayan. May pera na sila. Mayaman na sila, may mga negosyo sila. Pero bakit sila pa rin ang nilalagay ni Bangag Jr.? Hindi sila nandyan para tulungan kayo, para ibangon ang Pilipinas. Nandyan sila para magsesyon sa Malacanang ng pulburon. Nandyan sila para lalo kayong palubugin. Kasi ano ba nakikita nyo? May ginawa ba si Marcos Jr. Nakabutihan? Sabi ko nga, yung sabahan na lang, hindi ko na self-explanatory na yan, hindi ko na kailangan ma-explain at ma-explain. Diba? Bakit si Bangag dapat umalis na sa kanyang pwesto o hilain ninyo ang kanyang mga paa? Kasi kapag ang tao ay araw-araw nagbabangag, sabi nga ni Cathy, at based on research, may nag-research na ang pulburon, kapag tinira mo siya, like after 30 minutes, ay mawawala yung iyong tama. Kaya paulit-ulit na lang. Kaya no wonder, nagkakadiskaril ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, more or less 120 million Filipinos, dahil hinahayaan ninyo mga palanggako na ipagpatuloy ni Bangag ang kanyang pagiging bangag. Alangan mag-invento ito si Cathy ng kwentong ito. Nasabi ka niya, ano mapapala na dito? Anong gain niya dito? Eh di, gurgur. Eh, tinatakot na nga di ba? Tinatakot na at na itutumba sa pamamagitan ng pagsigra sa kanya sa social media. By the way, I admire her kahit hindi. Alam mo kasi ito, nag-usap kami kanina. Marami tumawag sa akin na, uy, mag-ingat ka kay Cathy, kasi ano yan, ganito, ganon. Actually, pinagtanggol ko siya dun sa isang kaibigan ko. Palangga, for sure, narinig mo. We're still friends. Sabi niya, sis, kasi sabi kasi ni, ano ba ang code niya? Tony Boy? TBF. Parang yun ang code. May mga coding yan eh. Sila, TBF. Sabi kasi ni TBF, ganito, ganyan, Ganito si Cathy, ang dami sinabi. So, ang point ko, story ni Tony Boy yun. Loyrendo. Okay? Story niya yun. Sabi ko, sis, istorya niya yun. Pero, pakinggan din natin yung istorya ni Cathy. Hindi ka lang sa isang side titingin. Kasi yung mga ibinato sa kanya na mga panira na sinasabi, Maharlika, huwag ka makinig dyan kasi mistress yan. Actually talagang ano siya, mistressed. In-stress nila eh. Yeah, Cathy, okay lang ba yun? Tawagin kitang mistressed. Kasi, nung pumasok nga siya sa buhay ni Tony Boy, ni TBF, okay, baka magkamali tayo, diba? Okay, ni TBF, ay wala na sila nung kanyang jowars. So, paano naging mga agaw siya? Diba? Paano siya naging mga agaw? Although hindi ko na-research yung asawa ni TBF kung anong ginagawa si Miss Universe. Hindi ko na-research kung ano yung mga... Actually, meron ako pinanood na parang nagki-Christian siya. Then, parang may mga story siya na magulo yung parang love story niya and everything. I don't know kung anong ginagawa niya. Ganyan. Ang punto ko lang dito, sino ka? Para husgahan ang isang Cathy na na-in-love siya dito kay Tony Boy. O sabi ninyo, ay di naman nagkagusto yan kasi maraming pera, kasi may negosyo. Eh bakit? Kung ikaw ba nabigyan ng pagkakataon na may magkagusto sa'yo na mas may edad sa'yo, tapos nagustuhan mo din, tapos may pera, may negosyo, kasi nang pumatol ka sa bangag. Well, bangag din yun eh. Di ba? Kasi nang pumatol ka sa isang judictus benedictus na dugyot na walang pera, tapos sasalaulahain ka or dadaling ka sa Karimlan, so napakalalim, di ba? O 16 years na silang iwalay. O sabi ni Palangga, so ano problema nyo? Actually, sabi ka Cathy, you know what? Kung ako nasa kalagayan mo, kung nagkaroon ako ng opportunity na ganyan, na may na-inlove sa akin na bonggang-bongga at hindi ko na kailangan mag-work, mag-emote-emote na lang, mag-business-business na lang akong bonggang-bongga, why not? Sino kayo? Napakalinis nyo ba? Eh, nagmahalan yung dalawang tao? Kasi na-attract din ako sa, sa mga, well, ang jowa ko, 5 years ang gap namin eh. Tanda na rin yun, di ba? Pero, seriously speaking, mga kababayan, sino ka? Tanong ko sa'yo, sino ka para husgahan si Cathy? At, eto yung tanong, ano ang relevance ng pagiging jowa niya, okay? Ng pagpatol niya, not really patol, hindi ko nga natanong kung sino ang, for sure, lalaki ang nanligaw, di ba? Eh, maganda naman siya. Kung kasi patol, parang napilitan ka lang or what eh. For sure, nag-ibigan sila. Pero ang question is, kahit anong sira mo, Lisa, kahit anong utos mo sa iyong mga trolls, sa iyong mga AI, sa iyong mga firm, kasi may na-hire na firm yan, nasirain ng isang tao dahil sa kanyang past, hindi mo maikwawala kahit sa korte yung kanyang na-witness. Dahil siya ay eyewitness na nakita niya, na naramdaman niya, nakita, naramdaman, narinig, na inalok siya ni Lisa kung do you want some pulburon? Ano ang kinalaman ng relationship niya? Na dahil nung bata pa siya ay nagkaibigan sila. Anong kinalaman doon sa kanyang na-witness na inalok siya na magpulburon? Kasi, alam mo, ang dami niyang kinuwento sa akin. Ang bilis na. 2 hours kami mag-usap, parang super BFF. Hi, Kat. I hope you're watching. So, ngayon, ano ang kinalaman doon? Diba? Ang irrelevant yun kahit sa korte. Diba? Kahit ako hindi abogado, diba? I-interrupt kita ng bonggang-bongga. Kasi, ang pinag-uusapan doon, yung na-witness mong circumstansya na sinasabi mo. Hindi ka naman tatanungin, bakit ka umibig kay TBF? Diba? Wala namang ganun eh. Ang pinag-uusapan dito, sigurado ka ba na nakita mo na si Lisa Tanas ay inalok ka ng pulburon? At sinabi niya, mga 5 pagkakataon. Doon sa 5 pagkakataon na yun, hindi naman siya tatanungin na, nung kayo ba ay nagkaibigan, inisip mo ba, Wala namang ganun. Kaya yung mga utak, ikaw Lisa, yung utak mo, although sanay na sanay kang mag-intimidate, manakot, magbayad ng tao, hindi ka uubra sa korte ni Maharlika. Hindi ka
naobra, kaya kayo mga dugyot, kahit ano pang sira ninyo kay Cathy, hindi nyo na masisira kasi mismo ang sarili niya, sinabi na niya na, actually hindi naman siya nagkamali na in love siya eh. Walang pagkakamali sa pag-ibig, whether na in love ka sa adik, whether na in love ka sa sindikato. Kaya ang question ko eh, here's my question na lang, bigla ko naalala. Sino ang pipiliin nyo? Si Cathy na in love sa isang taong hiwalay na matagal sa kanyang asawa? O si Marcos Jr. na addictus benedictus na nakipag-tsuktsak-tsenes sa kanyang pinsan na nagbunga? O gusto nyo si Lisa Tanas na nakipag-tsuktsakan sa certain dasa at tinraidor niya ang kanyang kaibigan? Ayun, magkasawa pang tunay. O sino pipiliin nyo? Si Cathy na nagmahal, umibig ang inyong palangga? Doon kay Tony Boy na hiwalay na? Diba? Kaya lang, syempre gano'n naman talaga. Yung mga legal wife, diba? Kahit sila ay nagmumurahan na yung mga yan, yung babae hindi talaga maghihiwalayan. Kasi syempre iniisip niya yung mamanahin niya. Kaya no wonder, kaya itong sinisira si Cathy, first year pa lang, wala ito based na rin sa kwentuhan namin. Kasi baka pakasalan siya ni Tony Boy during that time. Maagaw nga naman ang mana, diba? Pera lang ano. Diba? So sino ang mukhang pera? Yung unang asawa o yung, well, ex na rin, no? Or si Cathy? Sino ang mukhang pera? At ang bundok ito, pera-pera. Pero syempre, huwag kang maging greedy. Huwag kang magdanakaw sa pondo ng bayan. Pero if you talk about love, ako, I will advise you. Kung nakikinig ka at single ka pa, huwag kang pipili ng isang lalaki na ikaw ang bubuhay. Pumili ka ng lalaking, syempre, mas maraming pera kaysa sa'yo. Kaysa naman ikaw pabubuhay ng lalaki, di ba? O at least equal kayo. Pero pag bata ka pa kasi, kahit wala kayong makain, malalim isa't isa, I love you, babe. Ganon, di ba? When you're young, you're stupid, ika nga. Diba? Kaya nga kapag nagkakaedad ka na, namamature ka, diba? Nagmamature yung iyong pag-iisip. Pero ako, sabi ko nga sa mga kaibigan ko nagsisira sila kay Cathy, tigilan nyo nga ako. Sabi ko, leche kayo. Sabi ko, malinis ba kayo? At saka alam nyo ba ang kwento niya? Do you know her story? Bago kayo buka-buka ng ngangabel, sino ka? Ha? Sino ka? Mismo itong partner niya, sinabi, nanay mo, POK din naman, pumatol kay ganito kay ganyan eh.